Ito ang Metro Manila, sentro ng ekonomiya, kultura, negosyo, edukasyon, at pamahalaan ng bansa. Ito rin ay tahanan ng humigit kumulang 11% ng populasyon ng Pilipinas. Subalit, sa kabila ng kanyang kahalagahan, isa rin ito sa mga lugar na pinakaapektado ng matinding pagbaha. Pagtaas ng sea level ay isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mundo sa kasalukuyan. Sa mga nakaraang taon, ang epekto nito ay nagiging mas kapansin-pansin na nagdudulot ng malawakang pagbaha, pagguho ng baybayin at pagkasira ng mga tirahan. Ayon sa pananaliksik na ginawa ng Greenpeace Organization noong 2021, kabilang ang Metro Manila sa mga magiging apektadong lugar sa pagtaas ng sea level sa buong mundo. Ayon dito, sa taong 2030, ang ilang parte ng Metro Manila ay may posibilidad na tuluyan maging below sea level at makararanas ng pagtaas ng tubig tuwing bumabaha na maaaring magresulta sa tuluyang paglubog ng Metro Manila, lalo na sa mga coastal areas. Pinuntahan namin at napanayam ang isang eksperto mula sa Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o DOST PAG-ASA, ang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng mga ulat sa klima at pagbaha, pati na rin ang pagsusuri at pag-aaral ukol sa mga pagbabago sa kalikasan. Para sa karagdagang kaalaman ukol dito, inalam namin kung gaano pa ang posibleng maging taas at pinsala kapag natuloy ang pagtaas ng tubig dagat. Well, may mga reports tayo and may mga recent study na ginawa tayo with collaboration sa ibang, specifically sa UK Met. So may nirelease tayo doon na report and we were able to estimate yung sea level rise specifically sa iba't ibang lugar sa ating bansa at nakita natin na yung Metro Manila ay isa sa dapat nating tignan dahil ito yung isa sa may pinakamataas na increase in terms of sea level rise. Meron po tayong tinatawag na climate projection, pero currently hindi pa po natin sinasama yung sea level rise doon. Ang projection lang po natin ay mainly for temperature and rainfall. So ang goal nito ay magkaroon tayo ng scientific based na models na magsasabi what would be the temperature rainfall after 30 years or more, specifically 2050 in our example. So, tulad nung mga methods na yun, meron din na maaaring gamitin tayo dito sa PAG-ASA. Hindi natin gawa itong platform na to sa Climate Central, but maaaring natin itong gamitin to estimate or matignan natin kung ano ba yung maaaring associated or ano ba yung mga lugar na maaaring maging above sea level at a certain year, at a certain scenarios. So, ito yung halimbawa niya. Kapag tumaas ng 1 meter na yung sea level rise ay ito yung mga areas na maapektuhan, specifically sa Manila. So, well, yung mga coastal areas natin. Pero kapag tinaasan natin yan, around 3 meters yung tinaas ng water level, so, makikita natin na mas marami na yung nasakop na lugar. And then, of course, kapag mas mababa na siya sa sea level, ay, or yung water level ay tumaas, magiging prone na yung isang lugar sa floodings, lalo na kung hindi pa maayos yung drainage system, lalo na plus may contribution pa ng land subsidies, plus yung urbanization pa, pag maraming tao, maraming possibilities na yung garbage na solid waste management nila baka hindi maayos. So, maaaring magka-contribute din na maka-trigger din siya sa floodings. And kung i-increase naman natin siya up to, let's say, 5 meters approximately, ay mas marami yung magiging affected. So, maaaring na nitong tamaan yung ilang areas sa Bulacan and then sa Valenzuela. And then, dito sa, specifically yung Manila, no? Yung coastal area natin dito sa Manila, maraming mga lugar yung maaaring maging mas lumubog or maging flood-prone areas or maapektuhan eventually. Ayon din sa data na galing sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA,
Ang Metro Manila ay nagtatala ng mahigit triple ang pagtaas ng tubig kumpara sa average rate nito sa buong mundo. Ang patuloy na pagtaas ng sea level sa rehiyong ito ay nagdudulot ng mas mataas na panganib ng pagbaha, lalo na sa mga coastal areas. Actually, meron tayong report na hindi pa natin nare-release officially, pero ito yung Philippine Climate Change assessment na ginagawa natin. And meron tayong collaboration with various scientists sa Pilipinas, kasama yung mga scientists sa Manila Observatory. And then may statement po tayo doon about sa sea level rise. And pinabanggit dito na relatively mas mataas yung yung sea level rise o yung magnitude nito sa Manila as compared dun sa ibang locations natin sa ating bansa, like Cebu and other areas, Davao, throughout the Philippines. And also, kung i-compare natin yung yung buong Pilipinas, yung rate ng sea level rise sa buong Pilipinas ay almost double ito ng global sea level. And then, of course, may iba't ibang magnitude yan throughout the country. Makikita rito na ang Metro Manila ay natatangi sa pagkakaroon ng mataas na level ng pagtaas ng tubig kumpara sa mga probinsya na apektado rin ng pagtaas ng sea level. Ang patuloy na pagtaas ng sea level sa Metro Manila ay nagdudulot ng mas malubhang panganib ng pagbaha sa rehiyong ito. Ayon sa datos, ang sea level sa Metro Manila ay nagtatala ng pagtaas na 13.24 mm kada taon, kumpara sa ibang lugar na 3.4 mm kada taon ang pagtaas. Isang malaking halimbawa ng epekto ng pagtaas ng sea level sa Metro Manila ay ang biglaang pagtaas ng baha na dulot ng bagyong Karina. Pinakamalalakas pa rin po yung mga pag-ulan dahil sa habagat dito po sa may western side, simula po sa may Ilocos region, pababa ng Zambales, Bataan, ilang pambahagi po ng Cordillera region, lalo na sa Abra and Benguet, pababa dito sa may pating Calabar Zone, Metro Manila hanggang Occidental Mindoro, sila po yung mga karanas overnight ng mga heavy to intense na mga pag-ulan, kaya nandyan na po yung mga banta ng baha at pagbuho ng lupa. Well, may pros and cons din kasi yung land reclamation no. Meron niyang halimbawa, dati may biodiversity na or like dati natitirahan nito ng mga gantong sea urchin or mga related dun sa water, mga nabubuhay dun sa tubig, pero i-reclaim natin siya, gagawin nating land, so mawawala yung part na yun. So hindi natin alam, baka malaki yung role pala nung ano na yun para sa halimbawa magkaroon ng storm surge. So kailangan ma-assess natin mabuti para masabi natin kung talaga bang makakatulong ito or hindi. And dapat malaman din natin may mga risk na associated sa mga ganong actions. Kailangan inaaral nila, and then dapat yung mga possible maging epekto nun dun sa lugar ay dapat matingnan. Well, malaki yung role ng climate change. Well, siguro mahalaga din na banggitin ko, ano ba yung difference ng global warming sa climate change? Bakit yung global warming ba yung may reason o yung ang cause ng climate change, or yung climate change ba yung cause ng global warming? Well, yung global warming ay ito ay basically focused sa temperature. So yung pagtaas ng temperature, whether it's average temperature, minimum temperature, global warming yan.
Pero, yung climate change, ito ay broader term. So, yung changes sa temperature, isang part lang siya ng climate change. Sa climate change, din dito yung changes sa rainfall pattern, changes sa tropical cyclone activity, changes sa wind speed, wind direction, changes sa atmospheric pressure, so mga ganong mga meteorological variables. Then yung role nitong climate change sa sea level rise, siguro pwede natin gamitin yung temperature na example kasi nakikita natin, even with our projections sa Pilipinas, nakikita natin na patuloy talaga, linear talaga yung pag-increase ng temperature. And eventually, actually may study tayo na ginawa on gaano ba kataas yung pagtaas ng temperature sa Pilipinas and ano yung role ng urbanization. So, yung nakita natin doon, when back sa effect ng climate change, yung pagtaas ng temperature na yan ay maaaring makapagpatunaw ng glaciers, yung mga ice natin sa Arctic region, polar regions, and then eventually, pag natunaw yung mga yan, magko-contribute siya sa fresh water, makaka-contribute yan. And then, makakatulong din yung sa pag-increase again ng temperature. Plus, yung pag-init ng sea surface temperature o yung temperatura ng dagat ay makakatulong din dun sa tinatawag natin na thermal expansion na binabanggit. Itong thermal expansion na to, yung molecules kasi sa water ay parang naghihiwa-hiwalay. So, magiging malaki yung sasakupin niyang area. So, ibig sabihin, yung kung halimbawa dito, mas mataas yung magiging level ng sea level natin kapag warmer yung ocean temperature as compared kapag ito ay cooler. Sa patuloy na paglala ng epekto ng climate change, halos nagiging banta na ang bawat bagyong dumarating dahil sa posibleng pinsalang dulot nito mula sa mataas na pagbaha. Maging ang ilang kilalang lugar sa Metro Manila ay nasa panganib na lumubog dahil sa baha kung magpapatuloy ang mabilis na pagtaas ng tubig dagat. Nasa research paper siya. So ito daw yung extent ng Arctic sea ice natin somewhere in 1979. So of course may variability yan. Kapag summer, liliit yan. Kapag winter, lalaki yan. And then, yung oscillation na yun, yung pabalik-balik na yun, eventually, ang naging result, by 2012, yung naging ganito na lang siya. Ibig sabihin, since same month siya, wala na, natanggal na yung variability. Kasi kapag kinompare natin to ng, halimbawa, September, and then summer months, or dry season dito sa Arctic Sea Ice, relatively, talaga makikita natin na mas konti kapag summer. So, ganyan kalaki yung naging decrease dun sa Arctic Sea Ice. So, kung imagine natin, yung mga yellow na yun saan napunta? So, napunta siya. Sabihin na natin ginagamit nating tubig, pero hindi lahat yun nakukuha ng human body. Bumabalik pa rin yan. Saka may water cycle. So, eventually, actually, 70% ng ating mundo ay water. So, isa sa pinakamalaking dahilan ang climate change. Sa patuloy na pagtunaw ng yelo sa Antarctica at hindi na bumabalik sa dating uri. Patuloy ring tumataas ang level ng tubig sa mga karagatan at dagat. Actually, kung titingnan natin yung sa Pilipinas, around 0.3 lang yung GHG emission natin kung kukumputin natin yung sa buong mundo. 0.3 lang yung contribution natin sa greenhouse gases. Pero, tayo yung pinaka-apektado ng climate change. So, pwede natin sisihin, mas mataas naman yung greenhouse gas emission ng China, ng USA, as compared sa Pilipinas. Kapiranggot lang pala yung GHG emission natin. Pero ba't kailangan pa nating gumawa ng action? Yes, kasi tayo yung pinaka-apektado. Sa atin dumadaan yung mga bagyo. And then, na-observe natin na although kumukonti yung number ng tropical cyclone na dumadaan sa atin, pero kapag pipiliin lang natin yung malalakas, yung mga around nasa 170 kph yung maximum sustained winds, yung mga, ibig sabihin, yung malalakas na bagyo naman, dumadami. Kahit yung total number ng bagyo in general ay kumukonti. And bukod dun, yung extreme weather events, yung one-day rainfall, tinatawag natin kung RX one day. Sa isang taon, may specific days dyan na sobrang lalakas ng pag-ulan. Yung frequency nun, at saka yung intensity, yung dalas nun, at saka yung lakas ng malalakas na pag-ulan na yun, ay patuloy na dumadami at dumadalas.
Ngunit sa kabila ng advokasya ng Pilipinas para masugpo ang climate change, tayo pa rin ang unang sumasagupa sa mga bagyo na nagmumula sa karagatang Pasipiko. Ang Pilipinas, at lalo na ang Metro Manila, ang unang apektado ng pagtaas ng tubig dagat. Ang patuloy na pagtaas ng sea level at ang mga malalakas na bagyo ay nagdadala ng mas malubhang panganib ng pagbaha sa mga lugar na ito. Sa nakaalarmang bilis ng pagtaas ng sea level, iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang gumagawa ng paraan at proyekto upang maagapan ang banta ng pagtaas ng tubig dagat. Hinihikayat nila ang mga lokal na pamahalaan, lalo na sa Metro Manila, na magsagawa ng mga proyekto na makatutulong upang maibsan ang epekto ng climate change at ang pagtaas ng tubig dagat. Kabilang sa mga inirekomenda ay ang paggawa ng mga floodgates at iba pang infrastruktura na makatutulong sa pagresolba ng mataas na pagbaha, lalo na sa Metro Manila. Kaya tayo merong Paris Agreement, kaya ina-update natin yan, kaya rin tayo may mga sinusulong na batas para dito ma-address itong mga ganitong concern. Actually, meron tayong batas dyan, yung Climate Change Act of 2009, na sinasabi na lahat ng LGU, sa kanilang planning activities, dapat i-incorporate yung climate change aspect, parang ganun. So, yung data related sa climate change, dapat manggagaling sa amin na ipoprovide sa kanila. And yung kung paano nila igagamitin yun sa kanilang pagpaplano, I think yun yung isa sa mga key message na pwede nating, well, andito yung Pag-asa, we should provide you with this data. So, it must be utilized. Actually, meron tayong nilalakad ngayon na House Bill 9609, Clima Act. Ang goal nito ay ma-monitor natin yung mga greenhouse gases emissions na ginagawa ng mga business sector, and then kung meron mga specific businesses na grabe mag-emit ng GHG, so baka maaari i-penalty natin sila, parang mga ganong ways. So ganun yung isa sa mga gustong i-attain nitong House Bill na ito. I think it starts with na ma-encourage sila, kasi minsan hihintayin pa natin bago tayo gumawa ng action, bago natin ayusin yung planning natin, bago natin gandahan yung mga programs natin sa LGU, hihintayin muna natin na dumaan si Hayan, dapat pala ginawa ko to. O kaya, hintayin pa natin na ma-experience yung mga extreme climate, extreme weather events. Hintayin pa natin na bumaha hanggang dibdib na sa lugar nila bago sila gagawa ng mga actions. And it might be too late, pero pag ganun na yung nangyari. Pero siguro, maging encouragement sa atin na yung mga past events na nangyari na tong ganito. So, dapat at some point, may idea tayo kung nakatira tayo sa coastal area. So, may possibility na magkaroon ng storm surge or yung sea level rise or coastal erosion sa mga ibang lugar. So, it's mas maganda na pagplanuhan na natin yung mga ganong bagay. Kaysa hintayin muna natin na maapektuhan muna tayo bago tayo gagawa na action, hihingi na tulong. So, I think mga ganong ways. Sa kabi-kabilang pinsala na dulot ng matinding pagbaha, ang Metro Manila ay pilit na lumalaban upang mapigilan ang mabilis na pagtaas ng tubig dagat. Ang tanging magagawa na lamang ay patagalin ang paglala ng sitwasyon at mabawasan ang magiging pinsala nito kapag tuluyan ng tumaas ang tubig. Hindi natin siya talaga mapipigilan. Pero ang maaaring mangyari ay mabawasan natin yung further na, imbis na mapunta tayo agad sa worst case scenario, maaaring nating ma-delay yun. Halimbawa, by 2050, sabi ng models ay more likely baka babahain na yung Bulacan hanggang Bewang or isang area doon. Pero with our actions, maaaring hindi siya 2050 mangyari, maging 2070 pa siya mangyari with our efforts. Parang ganun. Mahirap nga talaga kapag kalikasan ng kalaban. Ito ay isang laban ng lahat at mahalaga ang bawat kontribusyon upang maisalba ang Metro Manila. Ang pagkakaisa, pag-unawa at aksyon ng bawat isa ay susi sa pagharap ng mga hamon ng climate change at pagtaas ng sea level.
tayo ay magsama-sama para sa isang mas ligtas at mas maunlad na kinabukasan.